Hindi ko po siya kakilala ng personal. Siya po ay may post patungkol sa akin na hanggang ngayon ay nasa social media account niya. Ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Sabihin niyo, Allahumma amin. Na hindi tayo dapat maging daan para mamuhi ang Muslim sa kapwa niya Muslim. Hindi po ito ang turo ng Islam, bagkus papunta ito sa pagiging ekstremis o radikal na kung sa akin ay may mangyayaring kasamaan sa mga susunod na araw, alam na po natin kung sino ang may motibo at yan po ay Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ang video po na ito ay unusual sapagkat ang akin pong tatalakayin ay tungkol kay Umar N. Bobis. Siya ay isang balik Islam na nakapag-aral sa Madina, sa Islamic University sa Madina, Saudi Arabia, at kasalukuyang nasa Bicol. Siya po ay balik Islam. Siya ay nagtrabaho sa Davao City at sa kasalukuyan marahil ay nasa mga probinsya ng Quezon. Hindi ko po siya kakilala ng personal at nakasalamuha ko ng sa tingin ko isang beses lamang sa isang Islamic Symposium. Siya po ay may post patungkol sa akin na hanggang ngayon ay nasa social media account niya, in particular sa Facebook. At ito ang kanyang pahayag, aking babasahin. Pumapalakpak ang mga kamay at paa ni Ninong Ahmad Javier kasi siya ang laman ng timeline ng mga kamusliman ngayon. Pagiging trending at tuunan ng pansin sa SM yan ang priority ni Ninong at hindi kung ano ang landas na tinahak ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam subhana at ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum ajmain. Ang tanging masasabi ko lang, ang panalangin ngayong Ramadan ay mustajab, dinidinig ni Allah. Kaya sabay-sabay nating ipanalangin sa ating mga sujud, O Allah, kung ang mga fatwa ni Ninong Ahmad Javier ay maggagabay sa matuwid na landas sa ngalan ng Quran at Sunnah sa pamamaraan ng mga sahaba at Ahlul Bait, Ya Allah, pahabain mo ang kanyang buhay. Subalit, kung ang kanyang mga fatwa na inaalpasan ay lihis na sa kapahayagang iyong ipinahayag sa Quran at Sunnah, Ya Allah, kunin mo na ang kanyang buhay. Nang sa ganon ay mamahinga na siya sa pag-iipon ng pananagutang magpapadilim sa kanyang buhay sa araw ng paghuhukom. At nang sa ganon, hindi tuluyan mapariwara ang mga blind followers niya sa social media. Sabihin niyo, Allahumma amin. Sinabi niya ito dahil po siya ay tutol na tutol sa aking pagtuturo. In particular, sa dalawang usapin. Una, ako ay nagpapahintulot sa mga Muslim na magmano sa matatanda bilang pagrespeto sa kanila. Ayaw niya yon, tinututulan niya. Pangalawa, hindi siya sang-ayon sa aking pahayag na ang mga Muslim ay pwedeng gampanan ang tungkulin ng ninong kung ang ibig sabihin ng ninong ay pagiging pangalawang magulang. Yon ay tinututulan niya. Dahil sa pagtutol niya dito sa dalawang ito ay sinulat niya o pinost niya ito laban sa akin. Hindi ko siya pagsasabihan ng masama, gagantihan ng pagmumura, hindi. Ito ay pinapaalala ko na hindi tayo dapat maging daan para mamuhi ang Muslim sa kapwa niya Muslim sa pamamagitan ng ganitong pahayag. Hindi po ito ang turo ng Islam, bagkus papunta ito sa pagiging ekstremis o radikal at hindi natin nais ang ganun. Ang video na ito ay hindi ko ginagawa upang siya ay gantihan ng masasakit na salita o di kaya pagmumura, subalit itinuturing ko ang video na ito bilang ulat ng pagbabanta sa aking buhay. Sinasabi ko sa lahat na kung sa akin ay may mangyayaring kasamaan sa mga susunod na araw, alam na po natin kung sino ang may motibo at yan po ay si Umar N. Bobis.
sapagkat ito ay nasa batas na kung sino man ang magbitiw ng mga ganitong salita ay sapat itong dahilan upang siya ay kasuhan o aksyonan ng karampatang aksyon. Para sa mga kapatid nating Muslim, kung mag-aaral po tayo ng mga ikhtilaf ng ating mga scholar, sa mga classical scholar natin, sa mga aklat natin, meron pong nangyayaring ikhtilaf o pagkakaiba ng opinion o di kaya different school of thought. Normal po yan. At hindi po katuruan sa atin na pag meron tayo, mga kapatid sa Islam, na kaiba sa ating opinion, hindi tinuturo sa ating reliyon na hangarin ang kanilang kamatayan. Bagkus, ang makikita natin sa ating mga ulama ay respetuhan sa kabila ng pagkakaiba nila sa kanilang mga opinyon. Kaya ang pagtuturo po na ito ay madiin kong sinasabi na wala sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Hari nawa matutunan natin ito mga kapatid sa Islam na kung sakaling may kapatid tayong Muslim na iba ang turo na nakikita natin ay hindi pa rin sapat na tayo ay naghahangad ng kanyang kamatayan. At para naman po sa mga kababayang Kristiyano, alam kong nariyan kayo at nanonood kayo sa channel na ito po ay hindi turo ng Islam. Ang turo ng Islam ay pagmamahalan, awa, pagpaparating ng mensahe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katunayan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Muhammad, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ang tinutukoy dito, si Prophet Muhammad, peace be upon him, ikaw ay isinugo namin bilang awa sa sanlibutan. Sa isa pang hadis, sinabi niya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ako ay sinugo upang ituro ang kaganapan ng mabuting pag-uugali. Si Omar Bobis, sa kabila ng nakapag-aral sa isang kilalang Islamic University, ay hindi nagtataglay ng sapat na pag-uugali ng naaayon sa Islam. Kaya po hinihikayat ko kayo na tayo ay maging matalino sa pag-aaral ng Islam at hindi tularan ang gantong kaugalian na pag meron tayong kaiba sa ating opinion, sa ating pinag-aralan, ay hahangarin natin ang kanilang kamatayan. Bagkus, idinadalangin natin yung mga kapatid natin na sila ay magabayan, na tayo ay ituwid, lahat tayo ay nagpakamali at ito po ay hindi naaayon sa pananampalatayang Islam. Dalangin ko kay Allah na sana wala ng part 2 ang video na ito sapagkat marami pang iba diyan na gumagawa ng katulad nito. Hindi po ito ang magandang turo ng Islam. Bagkus, pairalin natin lalo ngayong buwan ng Ramadan ang pagmamahalan sa isa't isa sa kabila ng pagkakaiba natin ng mga natutunan. At kung tayo ay sinserong nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, igagawad niya sa atin ang tunay na kaalaman sa pananampalatayang ito. Maraming salamat po at sumainyo ang kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.